Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. So pag-usapan lang ho natin itong ginaparayaw-yaw naman ni Attorney Harry Roque. So nagyaw-yaw naman ho siya guys. Oo. At makikita ho natin sa mukha ni Roque, tila stress na ho talaga siya sa kababanat dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Pero wala pa rin epekto sa majority na mga Pilipino. Pero bago ho natin panoorin at pakinggan si Roque, hayaan nyo po muna akong magpasalamat sa inyo mga ka-aksyon, mga kakamping, mga loyalista at sa mga basher natin na mga DDS. Una-una, maraming salamat po sa Panginoon sa pagbigay niya ng lakas ng loob sa araw-araw kong ginagawa. At syempre, maraming salamat din po sa pamilya ko, mga anak ko, relatives ko, friends ko, at sa lahat-lahat po ng mga subscriber ko. Sa mga kakamping, maraming salamat po sa inyo. At syempre sa mga loyalista, maraming salamat din po sa inyo. At syempre sa mga DDS na mga kababayan natin na kahit basher ho natin, pero nandito ho sila para manood sa ating mga tinatalakay dito. Kaya maraming salamat din po sa inyo mga DDS, no? Maraming salamat po sa inyo. Happy 100.17K subscriber na po tayo. Maraming salamat po sa maagang pamasko nyo sa akin dito sa ating YouTube channel. Nangangako po ako sa inyo na tuloy-tuloy lang po ang laban natin kahit may mga problema man ako na kinakaharap, pero hindi ko po pababayaan ang ating laban. Kaya maraming salamat po sa full support nyo sa ating programang The Action Man. So, ito po mga ka-action, mga kakamping ha, tatanawin ko po ito habang may buhay na malaking utang na loob ko sa inyo. Dahil kung wala kayo, hindi ko rin itong mararating ang 100.17K subscriber. Kaya maraming salamat po sa inyo ha. O eto na ho mga ka-action, mga kakamping, panoorin po muna natin at pakinggan ito si Attorney Harry Roque. Kaya nga po kalokohan itong ginagawa ni Marcos Jr. na ginagamit yung Taiwan issue para siya suportahan ng mga Amerikano. Dahil alam niyang wala na siyang suporta sa sambayan ng Pilipino. At siyempre, nawalan ng suporta ang sambayan ng Pilipino sa kanya dahil siya ay vangag, unang-una. Dahil siya ay mahilig sa tubig. At siya ay kurakot. Ang pruweba, 1 trilyon sa flood control, talagang naubos no, sa mga maanumalyang flood control projects. Now, kung paniniwalaan pa natin si Zaldico, 52 billion in infrastructure funds ang linamon ni Marcos Jr. Saan naman dadali niya ganyan karaming pera? Yun yung sinasabi ni Zaldico na nagpabili pa ng bahay sa Tamarind Street, sa Forbes Park, para imbakan lamang ng pera. Kasi nga, 52 billion, ang daming pera nun. Abay, hindi lang yan. Bukod pa yan sa 100 billion na hiningi niya bilang insertions. At hindi lang yan. Ang balita ko pa, sa ibang source naman, yung kabuuan ng mga confidential funds na dati-rate mga malagit kumulang 5 billion at ngayon ay 12 billion, pinepera rin yan. Walang pinaglalaanan yan na nakikinabang ang taong bayan. Yan ay pinepera lang nila. At least yung time ni Tatay Digong, yung mga binibigay sa mga namamatay na pulis at militar, yung mga binibigay sa PGH, yung mga binibigay sa mga informants sa drug war, lahat yan ang gagaling doon sa confidential fund. At yan naman talaga dapat ang paggagamitan ng confidential fund. Pero ang aking informante recently said, lahat kabuuan ng confidential fund ni Marcos Bangag Jr. ay pinipera nila, samantalang hindi nila tinitigilan si Inday Sara dahil lamang sa kakaunting 125 billion na confidential fund. Na malinaw naman, ginamit din ni Inday Sara laban doon sa mga nangungurakot ang pera, lalong-lalo na laban doon kay Zaldico. Dahil ginamit niya yan para makakuha ng impormasyon doon sa maanumalyang laptop project na di umano ay talagang dinaan sa kumpanya ni Zaldico. So mga kaibigan kinakailangan mas malawak ang ating isipin. Ang mundo natin ngayon ay maliit na. At ang kada galaw ng mga bansa na talaga namang may malakas na impluensya sa daigdig ngayon at nangunguna na dyan ang China at ang bansang Estados Unidos ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang importante,
pag nagkaroon ng hidwaan doon sa dalawang higante, ang China at ang Amerika, kinakailangan iwas tayo. Itaguyod natin yung nakasaad sa ating saligang batas na talagang hindi tayo gagamit o hindi tayo makikipagdigmaan bilang instrumento ng ating panlabas na relasyon. At pangalawa, dapat ipatupad natin yung sinasabi ng ating saligang batas na independyenteng panlabas na relasyon. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na ho natin si Roque. Ayon sa kanya, ginagamit daw ni Mr. President Bongbong Marcos ang Taiwan issue para suportahan ng mga Amerikano dahil wala na daw suporta sa sambayan ng Pilipino. Nagpapatawa ka ba, Roque? Kung walang suporta si Mr. President Bongbong Marcos sa sambayan ng Pilipino, di sana nagtagumpay na ang panawagan yung Marcos resign, Marcos resign. Ha? Anong nangyayari sa Marcos resign nyo? Nga pa rin. Wala pa rin. Napurnada pa rin ang mga pangandoy nyo. Oo. Di ba? O anong sabi noon sa ilan sa mga DDS na nanawagan ng Marcos resign, Marcos resign? May mga nagsasabi na ano daw, hanggang November na lang daw si Mr. President Bongbong Marcos. Anong petsa na ngayon? Diba? December 8 na ho ngayon. Presidente pa rin si Mr. President Bongbong Marcos. At hanggang sa 2028 po yan. Diba? Ngayon, sasabihin mo, walang suporta ng sambayan ng Pilipino. Alam mo, Attorney Harry Roque, dyan sa sinasabi mo regarding kay Saldico, ikaw abogado ka, alam mo. Diba? Na kapag magparatang ka sa isang tao, dapat may kasamang ebidensya. Diba? Sa tingin nyo ba, maniwala kami na majority na Pilipino sa mga sinasabi ni Saldico? Sa tingin nyo ba, masasabi talaga namin na credible na ang mga sinasabi ni Saldico? Nasaan ba si Saldico? Ayan, katulad mo, nasa ibang bansa. Diba? Sa tingin nyo ba, maniwala kami sa kagaya mo, kagaya ni Saldico, na nandyan sa ibang bansa, instead na umuwi para harapin itong mga di umano'y aligasyon sa inyo, nandyan kayo sa ibang bansa. Hindi kayo umuwi. O paano pa kami maniwala sa inyo? Kayo nga mismo, hindi nyo kaya harapin ang problema nyo. Diba, mga ka-action, mga kakamping? At dyan sa sinasabi mong kakaunti lang na 125 million confidential fund, di Vice President Sara Duterte, wow, kakaunti lang ba yan? Kung para sa iyo kakaunti, pera ho yan. Galing sa buwis ng taong bayan. Karapatan natin lahat ng mga Pilipino na malaman kung anong totoo. 'Di ba? Anong sinasabi mong malinaw? Hindi pa malinaw, Roque. 'Di ba? Hindi pa malinaw ang pagpapaliwanag dyan ni Vice President Sara Duterte. Yan nga ang isa sa mga dahilan kung bakit siya na-impeach sa House of Representatives. At kailangan talaga ho na mabuksan muli itong usapin sa impeachment. Baka sa February, may mag-file naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Baka yan naman kayo ang mamoblema naman kayo. Talagang malulungkot naman ho kayo. Di ba? Grabe naman to. Grabe talaga si Attorney Harry Roque, no? Talagang hindi talaga siya tumitigil. Anyway, freedom mo naman po yan. Pero, mahirap paniwalaan ng mga katulad nyo. Kasi mismo kayo, hindi nyo kaya harapin ang problema nyo. Nandiyan kayo sa ibang bansa. Umuwi kayo dito. Dito kayo magpaliwanag sa taong bayan. Di ba? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!